bridge na ito sa tapat ng Mega Q-Mart ay napakahalaga. Ito kasi ang unang tulay na iyong mabubungaran sa Cubao kung ikaw ay manggagaling sa norte. Sa kaliwa ang Q-Mart, samantalang sa tawid naman ito ay ang Ramon Magsaysay High School na ang tulay ring ito ay mahalaga para naman sa mga sidewalk vendors. Paborito kasi nila itong pwestuhan ng kanilang mga paninda. Alas 6 pa lang ng umaga nang kami ay dumating sa Mega Q-Mart at nadatnan namin ang abalang palengke sa bungad na ito ng Cubao. Maliwanag na maliwanag sa palengke kapag ganitong oras. Abala ang lahat, halos ayaw magpaistorbo sa kani-kanilang business. Ang mga tindero, tuloy lang sa trabaho. Mga suki naman, nagmamadali at halos lahat ay naghahabol ng oras. Medyo may kamahalan ng ilang bilihin dito, gayunpaman, kumpleto. Merong gulayan, mga karne. Wala raw sayang sa mga karning hindi mauubos ngayon. Hindi, ginagawa ko na ng tocino saka langgunisa yung mga natitira. Mga iba't ibang klase ng isda. Pwede na. Saan mang bawas nyo? 160 nga lang po eh. At iba't iba pa. Kaya naman hindi nawawala ng mamimili ang Mega Q-Mart na nasa bukana ng Cubao EDSA. Sa dami ng mga taong namimili sa bungad na ito ng Cubao, ultimo tagatinda ng dyaryo, alas 10 pa lang ng umaga, nakakaubos na. Minsan naubos, mga 100. Dami naman na nagtitinda rito, magugulat kayo kung ilan na ang nahahasang kutsilyo nitong si Manong. Ay mga 30 po. May nagbibigay ng 20, may nagbibigay ng 12. Buti na lang at nandyan si Manong na hindi nagsasawang magtinda ng kape para mainitan ng sikmura ng mga tindero-tindera dito sa Mega Q-Mart na kailan lang ay mas kilala sa pangalang NEPA Q-Mart. Paglabas namin ng palengke, heto na ang haring araw, tirik na at tila lalong pinasisigla pa nito ang komersyo sa Cubao. Heto na at maiingay na ang mga nagsasalibayang mga sasakyan. Higit sa lahat, traffic na! Sabi ng mga naninirahan sa Cubao, napakadaling mamuhay dito dahil sa sentro ng komersyo at transportasyon. Sa katunayan, kahit sa pagtitinda ng candy ay mabubuhay ka na. Siyempre, sa dami ba naman ng mga taong dumadaan dito, umaga, tanghali, hapon, gabi, kahit madaling araw, tsak may tatangkilik dito. Kaya hindi na bagong bagay ang mga sidewalk vendors dito. Saksihan namin kung gaano nagtutubong lugaw ang nagtitindang ito ng samalamig. At pwede ba namang mawala ang mga vendor sa bus?
Pero karamihan sa mga nagnenegosyo dito sa Cubao ay hindi naman talaga nakatira sa Cubao. Ang iba, nagmula sa iba't ibang panig ng Metro Manila at iba pa nga ay galing pa ng probinsya. Bakit nga kaya mahalaga ang Cubao hindi lang sa Metro Manila kundi sa kabuuan ng bansa? Ano nga kaya ang role nito upang mapag-ugnay-ugnay ang Pilipinas? Nilikang capital city ng Pilipinas yan. Dagat ibinalik lang sa Maynila eh. Ngayon, sa laki ng Quezon City, sapagkat ang Quezon City, 6 times bigger than Manila, o 5 times bigger. Sapagkat ang Manila, 13 square miles lang. Ang Quezon City, 65 square miles. Pero sa kabila ng napakalaki ng Quezon City, nung dekada nito, noong 1939, dyan inilagay sa Cubao ang seat ng city government. Yun yung City Hall ngayon. Yung City Hall nung araw. Kaya yan ang significance ng Cubao. Dito sa kahabaan ng General Romulo Avenue, isang exquisite Italian restaurant ang pumukaw sa aming pansin. Sa labas pa lang, mapapawaw ka na. Ganon di kaya sa loob? Tara, silipin natin ang Bellinis La Pasta Italiana. Tignan niyo to, meron silang painting ng iba't ibang landmarks. Siyempre, nandito ang, Leaning Tower of Pisa, ang Araneta Coliseum, ang Bellinis kung nasan tayo ngayon, at siyempre, ang mga Ferrari cars. At meron pang isang maganda, yung nasa taas. Ito, tignan niyo. Alam niyo, talagang napukaw ang atensyon namin dito sa very cozy restaurant na ito. Maliban kasi sa mga wall paintings ay marami ring framed newspaper clippings ang nakasabit sa isang parte ng kainan. Mapapansin din na halos litrato ng mga Hollywood actors ang narito. Dati kasing paparazzo ang owner nitong si Roberto Bellini. Portahan ng asawang si Maria Luisa at natuto na ring humawak ng kamera. Hanggang sa maging suking na ng mga dyaryo sa iba't ibang bansa ang kanilang mga kinukuhanan ng litrato. Yan ang buhay nila bago lumipat sa pagninegosyo ng pagkain. Ilang taon ring nanirahan sa Italia para pag-aralan ang luto ng mga Italyano at ma-mix sa Pinoy style. Ngayon, magkatuwang ang mag-asawang Bellini sa pagmamanage ng kanilang negosyo na nakatayo dito sa Cubao Expo. Ang swerte ko kasi tinuruan ako ni Luisa sa paggawa ng kanilang masarap na pizza. Diba? Okay. Okay, go. Okay na po yan? Ganyan okay karami? Sige. Okay. Konting kalat na lang kasi medyo nakatumbok sa Okay po. lugar. Hindi ka pa Ito po, expert. matutunaw to. Siyempre, Matutunaw, pagka... may-melt yan. Oo nga. Pag hindi gusto may onion, Pero masarap ang may onion. oh, lagyan na natin. Ayan. Aray ko! Halika dito. Ay, dito natin ipasok. Oh, ayan na. Wow, ayan na. Ang laki ng pizza. Tingnan natin yung luto mo, ha? Po, tikman natin. Okay. Okay. Salamat. Bala Italiano, ha? Bakit gumanon? Sa bigat. Ang dami mo kasing nilagay, eh. Sa loob. Sa dami ng flavor. Masarap siyempre accounted by siya nagluto nito. Nagpunta kami dito sa Cubao. Nakita namin na medyo mababa ang rent. Tapos malaki ang parking. Sabi ko parang nag-iisang restaurant kung itatayo natin dito, tayo lang. Tinry namin dito, sabi bahala na. Sabihin naman ng husband ko kasi malakas ang loob niya. Daanin natin sa ganda ng design, yung ganun Italian talaga. Hindi naman lahat Italiano ang kakain dito, karamihan Pilipino. Yung gusto ko sa lutong yun ang ginagawa ko. See you here sa Bellinis. Paano ba nagsimula ang Cubao? Dati na kaya itong maunlad? Square miles. Pero sa kabila ng napakalaki ng Quezon City, nung dekada nito, noong 1939, dyan inilagay sa Cubao ang seat ng city government. Yun yung City Hall ngayon. Yung City Hall nung araw.
Kaya yan ang significance ng Cubao. Isa rin sa dinarayo dito sa Cubao ay ang ukay-ukay. 15 pesos lang, meron ka nang mabibiling damit. Noong pumunta kami, nagkataon na bagsak ang presyo. 75 pesos ang pinakamahal na damit. Siyempre, meron ding used shoes, used bags, at used undies. Dito sa Cubao, tila mga nagsulputang kabuti ang mga ukay-ukay. Nako, mula sa damit, sa sapatos, hanggang sa sapatos. Nako, lahat na yan nandito sa Cubao. At bagsak presyo talaga sila ha. Pero, alam nyo ba, sa dami ng mga inikutan naming mga ukayan dito, isa lang ang nakatawag ng aming pansin. Ang old school ukay-ukay na nandito sa loob ng Marikina Shoe Expo. Tignan nyo.